Tulungan mo ako, Panginoon. Wala akong ibang masusumbungan sa problema ko kasi kami mag-ama, kitang-kita mo po na ganito talaga ang sitwasyon. And sa mapagpalang araw po, muli po Erwin TV Official. Dito pa rin po tayo sa barangay ng Pulangko. Ay, barangay ba itong Pulangko? Hindi. Municipality of Pulangko pala to. Barangay of Magangon. Ayan, salamat po at naalala natin wala pa tayong memory plus gold. So andito tayo ngayon para po mag-scout. And hiningal ako eh. May pinuntahan kami doon, sobrang bundok. Nakakatakot din naman kasi magpasok-pasok sa mga lugar na hindi natin masyadong kabisado. Lalo na pag wala tayong kakilala sa lugar. So ito, may tinuro sa atin dito magtatay daw. So hindi ko alam kung ano talaga at hindi din namin masyadong maintindihan kung anong sitwasyon. May sakit daw sa pag-iisip, hindi daw makakalakad, dayo lang daw to dito. So nandito sila sa medyo liblib na lugar. Ang pinagtataka ko, parang kinain daw ata ng aswang. Hindi ko lang alam kasi galing pa silang Antique. Baka nga may aswang, may sila, may lahing aswang. Eme lang. Maniwala naman kayo. So kasama po natin ngayon si Mikael, pamangkin kong 14 years old. Ate ko na may ahas kalabaw. Si Titing po pala ay pina-scout natin. Excuse diri masiguro bitaw ba't sumama? Yan lang napapala mo. Sama ka dong? Yan, tama yan. 14 years old pa yan. Sinong mag-aakalang Sinong mag-aakalang third year na yan? Asa na tani pa ingunte? Ronnie Tumindog. Nayuwa po guys yung inutangan ay. Tapos yung dala namin bigas lang. Masakit ng puso ko magkakaroon siguro ako. Aray ko. Ganda ng talbos oh. Sarap niyan gulayin oh. Ayan talbos. Mabuhay pa ka talaga. Buhay pa kaya tayo paglabas? Samahan niyo po kami. Special shoutout pala kay Ate Leila China. And sa lahat po ng patuloy nandiyan. Tita Wilma, Tita Wilma, tsaka si Tita Belen, Tita Cora, maraming salamat po. Blacky! Whitey! Layo pa ilahan din. Anada sa unahan. Salamat. Ronnie Tumindog. Saan po yun? Ay, saan dalan dira ko? Dira? Kaya niya sa lechon eh. Wala pa na ako wala pa ni dako. Hatay mo agit eh. Dira.
Tulong ka. Ang karo ni Tundo. Yan ang ano ande. Mobile lang mo ang dala. Abot adtong kawayan anay. Dalan sa iyang anak. Wala na kan. Ay lang mo liko dito sa pagbasakan. Asunod dito ka na. Oo. Kanang dala na o kani. O sige natin. Salamat kayo ha. Oras po ay alas 2 ng hapon. So, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nandiyan. Sa patuloy pong sumuporta po sa atin. Maraming salamat. At syempre maraming salamat po sa solid viewers po ng Team Kalingap. Syempre solid viewers po ng Erwin TV Official. At ng ating mga solid sponsors po na walang sawang nandiyan. Walang sawang tumulong lalo na po sa ating mga kababayang kapos sa kahirapan. Siyempre ay hindi po lahat ng kanilang pangangailangan ay ating matugunan. Kahit papaano po ay ating mabawas-bawasan yung kanilang mga bigati, mga dalang problema. Dahil tayo din naman po ay may kanya-kanyang problema. Kaya i-share na natin lahat ng problema natin sa kanila. Aray ko! Maabot talaga itaan eh. Hindi daw yan eh. Dapat tinuro niya yan. Ha? Ano baga o dalan dani? Oh. Indot tagi ito ilang lechon no. Baktin pa man to. No, pero nindot na siya ipakuan. Ano nindot sa lechon mo. Kabalo na ka sa mga taga-bukid pag sinabing dyan, asahan mo yung 3 kilometro. Ha? Karoni! Tara, puntahan natin. Ha? Mangga ba yan? Ay, oo nga oh. Tara. Tara, itanong. Karoni. Mugawas lagi na kung manguha ta dili og kuan. Pamanting. Ambot lang te. Te ambot lang jud. Ay parehas bata karon ta nakaanhi. Ayo. Nanay. Asa ka te? Saan mo kanay? May aso dyan te oh. Iro. Tao po.
Si Kuya Ronnie yan? Whitey! Ikaw si Kuya Ronnie? Ayo. Unsay ka ba nimo? Bali ang kwento po dito ay magiging expiration. Ano bang expiration? Expiration man tuloy ang nasasabi ko. Okay ra na. Bali ito yung anak mo. Oh, ito yung anak ko na PWD. Ilang taon na siya ngayon, tay? 21. 21. 23 pa lang. Nag-iisang anak mo siya, tay? Di dalawa to sila. Yung isa nandoon sa nanay niya. Bakit po pala nagkahiwalay kayo, tay? Dahil dito na simula siyang nagkasakit, nagkumbulsyon at hindi naman niya kaya pag wala ako, hindi niya kaya alagaan anak ko. Ito lang ang dahilan na pinag-awayan namin. Kasi simula kasi nito normal to. Tapos dinala niya doon sa lugar nila itong anak ko. Pagdating doon sa amin, sa bahay namin, yan, nagkumbulsyon yung anak ko, parang napilay. Tapos di naman sinabi sa akin kung anong dahilan, bakit nagkaganon yung anak ko. Bali ang simula po niyan ay convulsion lang. Convulsion lang ang simula niyan. Ilang Yun. taon siya nun, tay? 1 taon at kalahating, 6 na buwan. 1 taon at 6 na buwan. Tapos naging ganyan, tapos hindi na yun naagapan. Hindi na naagapan kasi wala. Pobre man talaga kami. Wala kaming pera para sa doktor, sa mga pagamutan ganon. O di yung inaano ko na lang. Tay, bakit po kayo mas pinili nyong maghiwalay kaysa doon sa intindihin na lang yung bawat isa? Hindi man niya ako kasi naintindihan. Dala na rin sa silos-silos niya sa akin pag nagtrabaho ako doon sa malayo. Kasi wala akong trabaho doon sa malapit sa amin, malayo talaga ako. Tuwing umuwi ako, pinagsisilosan niya ako. Tapos ito, parang hindi ba niya inaasikaso itong anak ko? Ay, parang napabayaan niya. Pinapabayaan lang niya. Yun. Tapos yun, sabi ko, kung ganun ang ugali mo, hindi ko pa nagustuhan yung anak natin na ginaganon mo. Pag uwi mo dito, hindi ka pa magsalita kung napaano yung bata. Tapos yun, panay-silos mo sa akin at sinasaktan ako. Siguro, sabi ko, hindi kamatayan ang hinahanap ko. Sabi ko, mag-asawa ako ng maayos, mag-ano tayo, tapos magsama tayo ng ganon. Tapos yung mga anak, alagaan. Kaya mas pinili nyo pong maging pinili ko na lang yung hiwalay. kaysa masaktan ako sa kanya. So, yung isa nyong anak ay normal naman po? Normal naman, dinala niya. Tapos, ilang taon po yun, tay? Yun yung panganay o ito yung panganay? Naghiwalay kami, 4 na taon na ito, tapos yung isa 2. Bali, yun yung bunso. Oo, tulido namin, tumindog. Tapos, tay, nung galing kayo ng Manila, bakit po kayo dito napadpad? Nung galing kami ng Manila, pagdating ko, yung babae na sinabi ko na kalibin ko, nakita kami sa Zamboanga niyan. Tapos taga rito pala siya. Sabi niya, tayo doon tayo sa Dipolog doon tayo mag-stay kasi yung lupa doon wala namang magpapaalis sa atin doon kasi tenants yung papa ko. Kaya ako naparating dito. Pagdating ko naman dito, ito bundok, parang mga malalaking mga kahoy dito. Madamo pa, kumbaga marami pang puno. Wala pang mga tanim. Ngayon, nandito na ako, nagtatanim-tanim na ako para itustos ko sa pag-ano namin, yun ang paghanap buhay namin. Paano yun, tay, pag dumating yung panahon o araw na makapag-asawa, hindi nyo na kayang magtrabaho? Tulungan mo ako, Panginoon. Wala akong ibang masusumbungan sa problema ko kasi kami mag-ama, kitang-kita mo po na ganito talaga ang sitwasyon namin. True to life po talaga itong sinasabi ko, na totoong buhay ang mensahe ko. So, sino bang yung tanong mo na yan, yun ang iniisip ko, paano na kaya, sabi ko, sana po, Panginoon, merong taong
marunong tumingin sa amin. Sabi ko, utusan mo yung tao, Panginoon. Ikaw ang daan na gusto ko, yung kapwa-tao ko lang po. Kasi ikaw, Panginoon, hindi po kayo makita. Pero naniniwala po ako sa inyo. Sa ganitong sitwasyon po na binigay mo sa akin, tinatanggap po. Kasi wala akong katuwang sa buhay na mag-alaga ng anak ko na PWD. Bali, Ito, nakakaedad mas na. pinili mo na lang po yung maging makasama mo yung anak Anak mo kaysa piliin mo yung buhay, ay piliin mo yung pangangailangan mo, parang ganun. Oo. Mas pinili ko na lang ang anak ko na mag-alaga talaga ako sa anak ko kasi kawawa naman, wala naman siyang inaasahan na tao na mag-aalaga siya sa kanya. Kung hindi ako lang, wala na siyang nanay. Wala akong mga kapamilya dito. Bali, dayo lang po kayo dito. Dayo lang kami kasi yun nga, nakakataon na nagkalibin kami ng babae. Sabi ko, doon ka na lang, maghiwalay na lang muna tayo kasi hindi ko kaya yung ganun. Tingnan mo, PWD, inaalagaan ko. Dito sa akin hihingiin ang lahat ng mga kailangan niya. Ano namang trabaho ko na maganda na para paghingian ako ng mga lahat-lahat ng gusto niya. Hindi niya ako na iintindihan. Ano po yung hanap buhay mo, tay? Yan, yung, di ba, may saging. Po. Kasi yung saging, nagbunga na yun eh. Pero, hindi mo talaga matatawag na pwede mo pang araw-arawin yun. Kasi sa pagpuso pa lang ganun, pagbunga, matagal mo pa yun. Mga 4 na buwan mo pa yun para ma-harvest. Ngayon, nandiyan ako sa kamuting kahoy. Yung kamuting kahoy ko yun na tinanim ko, matagal din yun eh, 1 year. 1 taon yun, bago mo mabunot, may malaman. Ayun, nag-intinitiis namin yun. Diyan ako sa mga gulay-gulay na sa pang-araw-araw na mayroong 100. Nagtanim ako ng gulay na ilako ko dyan sa mga bahay-bahay para lang may pambili kaming bigas, may pambili kaming ulam, ganun. Yan ang namin. Wala ka pong sinubukang magtrabaho sa ibang katulad ng... Oo. Yung sinabi mo po, wala ba akong sinubukang mag-apply ng trabaho? Paano ako makakapag-apply? Mayroon naman akong alaga ng ganito, hindi ko naman siya maiiwanan. Wala naman pong mag-alaga sa kanya na katulad sa pag-aalaga ako sa anak ko. Saka hindi talaga ako pwede magtrabaho ng mga trabaho. Kahit yan si Akaw Farm, malapit naman dito. Pero paano yun? Pag iniwan ko dito, magtrabaho ako ng umaga, tapos uwian ng hapon, sino namang mag-alaga sa kanya? Nung nakarang taon, na search ko sa Facebook, yung anak ko na yon. Pagdating ng 1 buwan, block niya ako kasi ayaw niya akong block niya ako sa cellphone. Hindi ko na siya ngayon, hindi ko na makunta, walang number. Wala na, block niya ako. Umisig ko siya, hindi na niya mabasa yon kasi block niya ang account ko. Sa lahat ng mga tumutulong, ang gusto ko lang sanang mangyari na tulungan ako, katulad ng diaper. Kasi ang diaper kasi, pag nagtrabaho ako, naglinis ako ng mga tanim ko, naka-diaper yung anak ko. Yan ang ko.